Pag-usapan natin itong lumabas nga po sa survey kamakailan kaugnay ng 2028 elections. Sa ginawang survey po ng Pulse Asia para sa 2028 presidential preference, nanguna pa rin si Vice President Sara Duterte. 49% po ang nagsabing iboboto siya. Sumunod sa kanya sa listahan sina Naga City Mayor Leni Robredo, Senator Raffy Tulfo, DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Lumabas din sa survey na nananatiling malakas ang suporta kay VP Sara sa Visayas at Mindanao. Medyo dikit naman ang bilang nila Mayor Leni Robredo pagdating sa Metro Manila. Sa ginawa ring survey, nanguna naman si Senator Bongo para sa Vice Presidential race habang nanguna si Senator Robin Padilla sa senatorial race. Mga kapatid, ang mga survey po ay larawan lamang ng kasalukuyang opinyon ng mga tao. Maaaring magbago pa ang mga ito habang papalapit ang halalan. Pero dahil napapag-usapan na rin po natin ang mga posibleng mamuno sa ating bansa, mas mahalagang tanungin natin ang sarili, ano ba yung pamantayan ng Diyos sa pagpili ng isang lider? At bilang mga mamamayan, paano ba tayo dapat magpasya? Pakinggan po natin ang palala ng Diyos. Pastor Mike, kapag ito po, pagpili ng mga leader ang pag-uusapan na po natin, ano yung pamantayan na itinuturo po ng Biblia? Ano yung mga katangiang dapat hanapin ng mga botante sa isang pinuno? Alam mo, magandang question yan, Michelle. Kasi sa Bible, makikita natin maraming qualifications ang binibigay ang Panginoon sa mga leader niya. Sa leader sa nation, leader sa church, leader sa family. Lahat po yan, may structure at may design ang Panginoon. Lalong-lalo na po sa leader ng pamumuno ng isang bansa. Kailangan po, nagsisimula yan sa takot sa Diyos. May pangangamba sa Diyos, sumusunod sa Diyos, sumasamba sa Diyos. It all starts there. Yun yung pinaka-root. Kasi pagka meron yun sa isang leader, ay makikita natin yun sa kanyang character, sa kanyang integridad, sa kanyang pamumuno. Meron siyang track record na yung mga nagawa niya maayos at fruitful yung mga pamamahala niya. At makikita natin na although walang perfect na leader, meron naman yung continually na sumusunod sa Panginoon, though imperfect, nagkakamali rin, pero merong heart na gusto talagang mag-serve, maglingkod sa bayan at para sa Panginoon. So yun yung mga leaders na nakikita ko rin sa Bible. Sa Bible kasi merong mix eh. May mga wicked leaders, meron ring mga righteous leaders, no? And makikita mo sa kanila, contrast, sobrang magkaiba sila. Mga wicked leaders, parate wala silang regard sa Panginoon. So they do their own plans, they do their own agenda, nagpapayaman sa sarili, nagnanakaw, nangaabuso ng tao. And makikita natin yon na wala, they just care for themselves. Bali, selfish sila. And sabi ni God sa several kings na namuno sa mga bansa na ako ang ultimate judge sa mga yan. I will be the one to vindicate, says the Lord. Pero dun sa mga righteous, dun sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, meron silang backing. At yung backing na yon galing kay Lord. Parating may nagpro-protect sa mga leaders na righteous. Parating binibigyan sila ng wisdom, supernatural wisdom ni Lord. So makikita mo talaga na hindi lang yung mga tao, yung sang-ayon dito sa leader na righteous, pero si Lord mismo, siya yung nag-glorify kapag ang isang leader ay may pangamba at takot sa Panginoon. So number 1 yun, I think. Pagdating dun nga sa Biblia, ng pamumuno, halimbawa ng pamumuno tulad ni na Moses, di ba? Nila Moises, Nehemias at Solomon. Doon po sa kanilang mga kwento, Pastor Mike, ay ano yung mga katangiang pinaka mahalaga sa Diyos sa isang leader? At may mga aral din ba mula sa kanilang mga pagkakamali? Kasi sabi nyo, wala namang perfecto eh. Yeah. Actually, ang ganda ng Bible kasi kahit na yung mga leader na na-mention nyo,
nasa Bible rin yung mga mistakes nila. So, hindi talaga sila perfect. Kahit na righteous leader sila, may takot sa Panginoon, pero nagkakamali rin sila. For example, si Moses, nung una siyang tinawag ni Lord, nangamba siya. Sabi niya, hindi ko kaya to, hindi ko kayang magsalita sa mga tao. Iba na lang yung gawin mong leader. So, meron siyang reluctance na parang ayoko. Pero at the end of it, si Moses was used by God to deliver millions of Israelites from slavery. No? So, makikita natin na nag-depend si Moses kay Lord, tapos nakita niya yung signs and wonders. Si Nehemiah naman, malapit siya sa king nung panahon nila. Tapos nakita niya yung Israel na sira, giba-giba. So tinake niya yung opportunity na yon kasi cupbearer siya, malapit siya sa king. So sabi niya, yung bansa ko sirang-sira, king, pwede bang matulungan ko sila? So he used that opportunity as a God-given opportunity to be able to help Israel rebuild. Tapos ang nangyari doon, pinayagan siya nung king. Tapos hindi lang yon. Sabi nung king, sige, susuportahan kita. Bibigyan pa kita ng kailangan mo. So amazing kasi makikita natin kay Moses, Nehemiah at kay King Solomon yung reliance nila, yung pagdedepende nila kay Lord. Para sila yung mag-lead. Kasi sabi nila, hindi ko kaya ito. Si Solomon, nung naging king siya, bata pa lang siya. So, si God, sabi niya, anong kailangan mo? Anong gusto mo? Kung meron kang prayer request or wish, ano ang gusto mo? Tapos, na-bless si Lord. Kasi sabi ni Solomon, wag mo akong bigyan ng kayamanan, wag mo akong bigyan ng kalakasan, bigyan niyo lang po ako ng wisdom. And then sabi ni Yahweh, sige, bibigyan kita ng wisdom, and because you asked for that, I will give you everything else. So, ang galing, no? Itong tatlong leader na to, makikita natin, dependent sila kay Lord. Saan kaya natin mahanap yan ngayon? Yun ang Mayroon, tanong. yan ang pinakamahirap na trabaho po natin bilang Correct. mga botante. Tama. Kaya, wag po nating maliitin yung isang boses natin kasi sinasabi, minsan 'di ba, ay, I won't make a difference, iisa lang ako. Hindi. Malay natin, lahat tayo iisa lang pala yung boses. Yes, Na hindi yes. natin alam na i-impluwensyahan tayo sa maling paraan. So, pangatawanan po natin. Correct. Kasi, the reason why, dapat ang rason kung bakit nyo pinipili yung leader na iboboto nyo, ay na kilatis nyo mabuti. Correct. Nakita Yes. nyo, may takot sa Yes. Panginoon, yung sinseridad. Now, kung yung pangalan na napili nyo ay hindi man popular, pero na alam nyo in your heart na that person will be a good leader, pangatawanan nyo. 'Di ba? Kasi kung lahat tayo magiging ganyan, ganun ang ating thinking, wala. Doon tayo mapupunta sa hindi tamang mga leader. Sa tama. panahon pong madalas na naririnig natin o nakikita natin, Pastor Mike, yung mga issue ng korupsyon, pang-aabuso, diba? Sa kapangyarihan, yung kawalan ng pananagutan. Bakit napakahalaga? Paalalahanan niyo po kaming lahat ng integridad sa isang pinuno. Diba? Ano yung paalaala ng Diyos sa mga binigyan ng pribilehiyo na mamuno? Kasi paalala na rin po ito sa ating mga leader. Integrity. Yes, yes. Alam niyo, sabi ni Jesus mismo, the Son of Man came not to be served, but to serve. To serve. And to give His life as a ransom for many. Kaya nga tinawag silang public servants. Yun, public servant talaga. So, sa akin lang, makikita mo yun sa tao eh. Kung gusto niyang iserve yung sarili niya or gusto niyang iserve yung bansa, makikita mo talaga yun sa mga pamamaraan ng pamumuno niya, sa mga salita niya, at saka ito po yung pinakamahalaga, sa example niya. Na namomodel niya sa mga taong nililid niya ang isang buhay na tuwid, ang isang buhay na sinusunod ang kalooban ng Diyos. Makikita mo yun sa personal life, sa family life, at even sa years of experience, sa mga resulta na ginawa sa pamamahala sa isang city or sa isang local government or anywhere else. Diba? So makikita natin yun na itong leader na to, he serves because he has been placed there by God. And because of that, he wants to serve the people and the country. Yun lamang po
Ngayon, syempre, madaling sabihin yun ng isang tao, di ba? Pagkadating ng election, di ba? May mga promises dito, promises dyan. Pero iba talaga yung makikita rin nating ang tinatawag na discernment. Kasi hindi lamang sapat na mag-research tayo, okay yun, very good yun. I-research natin yung past projects nila, yung mga nagawa nila bilang mga leader, pero there's a spiritual dimension also. Kaya I believe na it's important na mag-pray rin tayo, mag-fast tayo at i-discern natin, Lord, sino ba talaga dito sa mga ito na na-research ko, nakilala ko yung mga nagawa nila, sino ba talaga dito ang gusto mong mamuno? 'Di ba kasi may dimension yun na si Lord, meron rin siyang gustong leader na ipamahala na yung sumusunod sa kanya. So, I think that's an important thing na pagkadating ng mga ganitong mga survey, okay, surveys are one thing, pero iba yung sinasabi ni Lord. Mas malakas yun. 'Di ba? Mas matimbang yun. At nakita naman po natin sa mga nangyaring survey, mga nakalipas na survey, hindi nasusunod ang survey. Ano po, may mga pagkakataong, mabibigla po. I wasn't here during the last election noong midterm elections, pero nakita natin yung resultang yon. Ibang boses ang lumabas. Ano po, pagdating sa noong last na midterm elections. So maaaring mangyari kung ano yung resulta talaga ng survey, masunod, maaari ding hindi. So talagang nagbabago. Nasa sa atin po yun, mga kapatid. At siguro iniisip nga na, ano ba yan, pinag-uusapan na natin yung 2028 elections, 2026 pa lang. Pero akala natin matagal pa, pero mabilis yan. Yes. Kung masusi nating, at least we have enough time. Iwasan na po natin yung last minute na, pwede na to. Basta Sabi nung nanay ko, ito. Sabi nung kaibigan ko, ito. Sabi ko ng pahalagahan po ninyo yung inyong mga boto. So, Pastor Mike, ano po ang mensahe natin sa mga manonood tungkol nga sa paggamit ng kanilang boto, ng kanilang boses bilang isang pananagutan sa Diyos at sa bayan? Ayun po, no? So, ang kailangan dito, aligned tayo sa kalooban ng Diyos. Alam natin yung salita ng Panginoon. Alam natin yung values na nasa Bible. Pag alam natin kung ano yung mahalaga sa Panginoon, alam natin yung biblical values natin, doon na po, yan na po ang magiging standard natin. Pagka nagre-research na tayo, pag check natin kung sino nga ba talaga ang magiging good and godly leader para sa ating gobyerno, kung ano po yung nag-a-align sa biblical values, 'di ba? Bilang mga Kristiyano, I think we are given this God-given responsibility to pray, research, discern, and also check kung ano yung nag-a-align sa values ni God. Ang malapit sa puso ng Panginoon ay family, 'di ba? Family values. I think yun kasi minsan nawawala na in our current culture and time, 'di ba? Yung good family values, 'di ba? And then yung pagli-lead ng may integrity, may track record, honesty, and accountability. Mahalaga po yun na may pananagutan ang lahat ng leader. Diba? They are transparent about everything that they do. And most of all, yun nga, please, let us pray that there will be a leader who fears God above all. Kasi kung may takot ka sa Panginoon, wala ka nang dapat ikatakot sa iba. He alone is dapat nating i-fear at i-trust. And so, ako rin po, Miss Cheryl, nagpe-pray ako, nagpa-fast kami bilang church every week, every day, so that God will be the one to raise up a righteous leader. And ako po, I don't want to give up hope na meron pang pag-asa sa bansa natin, meron pang pag-asa sa Philippines na si God mismo ang mag-raise up ng ganitong leader na medyo rare siya. Rare talaga yon, pero I still believe God can do it. Dadating at dadating po yung panahon na yan. Yes. Manalig lang tayo at maniwala po tayo. Mga kapatid, sa mga susunod po na mga taon, mas madalas na natin maririnig yung mga pangalan po ng mga posibleng tumakbo sa halalan. May mga survey na lalabas, may mga opinyon, may mga debate at tiyak na magkakaroon din ng maraming ingay. Pero magandang paalala ito sa ating lahat. Ang mga survey ay maaaring magpakita ng pulso ng publiko. Pero hindi po ito ang dapat maging batayan
ng ating pasya. Sa huli, tayo pa rin ang magpapasya kung sino ang pagkakatiwalaan natin na mamuno. Kaya habang malayo pa ang halalan, gamitin natin ang panahon na ito ng mabuti. Huwag tayong makontento sa mga headline o sa mga napapanood sa social media. Magbasa po tayo, makinig tayo sa magkakaibang panig. Suriin natin ang kanilang mga nagawa, ang kanilang mga paninindigan, at higit sa lahat, ang kanilang karakter. At bilang mga nananampalataya, hindi po natin dapat kalimutang manalangin. Hindi lamang po para sa mga nagnanais mamuno, kundi para po sa ating mga sarili. Hilingin natin sa Panginoon ang karunungan na makapagpasya tayo ng may malinaw na pag-iisip, may malinis na konsensya at may pagmamahal sa bayan. Dahil ang magandang pamahalaan ay hindi lamang po nagsisimula sa mabubuting pinuno, nagsisimula po ito sa mga mamamayang maingat mag-isip, tapat sa katotohanan at may takot sa Diyos. Diretso na po tayo sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. At ang ating Bible character of the day ay ang mga Rekabita. Matatagpuan po ang kwento ng mga Rechabites o Rekabita sa Book of Jeremiah chapter 35. Ang mga Rekabita ay inapo ni Jonadab. Ayan, Jonadab. Ibig sabihin po ng inapo ay yung nagmula sa isang ninuno o mga susunod na salinlahi ng isang pamilya. Kilala si Jonadab bilang taong masigasig sa pagsunod sa Panginoon. Nagbigay si Jonadab ng utos na dapat sundin ng kanyang mga anak at sumunod na salinlahi gaya ng mga Rekabita. Kasama riyan ang huwag uminom ng alak, magtanim ng ubasan, magkaroon ng sariling lupain. Layunin ng mga utos na ito na mahiwalay sila sa marangyang pamumuhay. At para na rin maiwasan ang impluwensya ng masasamang gawain sa lipunan. Nang mga panahon na yon, pansamantalang nanirahan sa Jerusalem na nasa kaharian ng Juda ang mga Rekabita dahil sa pananakop nga po ng mga hukbo ng Babylonia. Isang araw, inutusan ng Diyos si Propetang Jeremiah na dalhin ang mga Rekabita sa isa sa mga silid ng templo sa Jerusalem. Dito pinainom sila ng alak ni Jeremiah. Pero tumanggi sila dahil na rin sa utos nga ni Jonadab. Hindi ito ginawa ng Panginoon para sila'y matukso. Gusto ng Panginoon na maging isang buhay na halimbawa sila sa pagsunod sa utos. Ang Juda kasi ayaw sumunod sa Diyos. Kahit paulit-ulit silang padalhan ng mga propeta. Dahil sa katapatan ng mga Rekabita, ginantimpalaan sila ng Panginoon. Mga kapatid, bago po natin ituloy ang ating discussion sa kanilang kwento, ito po ang ating tanong tungkol sa ating Bible character story. Anong sinuway mong utos ng Diyos? Honest tayo ha? Anong sinuway mong utos ng Diyos at paano mo ito pinagsisihan? Anong sinuway mong utos ng Diyos at paano mo ito pinagsisihan? Post na po kayo sa Cheryl Cosim FB page. Mamaya babasahin po natin yan isa-isa at pipili po tayo ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Ito na, Pastor Mike, nakakalugod marinig yung mga ganitong kwento. Ano po? Okay, kilala si Jonadab bilang taong tapat nga po sa Panginoon. Pero bakit mahalaga sa kanya na mag-iwan nga, Carmi, mag-iwan ng mga alituntunin para sa kanyang mga anak at mga susunod na salinlahi gaya po ng mga Rekabita? Alam mo, si Jonadab ay isang rare na example ng what it takes to lead not only sa family niya, pero ang nangyari dyan ay naging example pa yung kanyang tribe sa Israelites, no? Kasi tingnan niyo naman, umabot dun sa ninuno at sa great grandchildren niya yung kanyang example
No, very rare 'yon na ma-i-transmit 'yon at ma-model 'yon tapos masunod pa ng mga generations that follow. So si Jonadab ay isang example ng generational leader na yung legacy niya ay nabuhay sa anak niya, sa anak ng anak at so on and so forth. And yung example niya of integrity, yung example niya sa pagsusunod sa Panginoon ay na-imbibe or na-integrate doon sa kanyang buong tribe. So much so na sa pagdating sa panahon ni Jeremiah, sobrang layo. Kasi yung panahon nun, si Judah ay talagang decline. As in, sabi ni Lord, hindi niyo ako sinusunod. Ayaw niyong magsisi sa mga pinanggagawa niyo. Ayan, papadala ko sa inyo ang Babylon para kayo ay ma-exile at ma-conquer. Tapos, ginamit ni Lord yung example ng Rechabites para mag-contrast ba. Makita nila na, tingnan nyo, yung Judah ay sobrang palpak, sobrang daming pagkakamali, sobrang daming kasalanan, pero yung Rechabites, they are still following God. So, sobrang contrast sila, sobrang iba sila. Kumbaga, talagang countercultural sila. Hindi sila sumunod sa culture around them. At sabi nila, no, this is what we will do. We will be an example to Judah. Dito mo makita din talaga, Pastor Mike, yung kahalagahan ng foundation. Correct. Yes. Talagang Yeah. yung na kailangan matatag yung pundasyon eh. Hindi Yes. pwedeng gawin lang natin. Yes. Talagang itatanim mo to eh Oo. para maging makita mo. Kailangan alagaan mo yung iyong tinanim Yes. para talagang makita mo yung ganda ng bunga nito. Yes. Ayun po. Dito sa mga alituntunin po ni Jonadab, tulad nung hindi pag-iinom ng alak, hindi pag-iinom hindi pagtatanim ng ubas, ng ubasan at hindi sa bagay pag naman may ubasan ka, iinom ka ng alak. So wala, Yes. hindi pwede 'yan, hindi pwede. Okay, parang mahigpit eh. Oo. 'Di ba? Parang mahigpit kung titingnan. Lalo na sa panahon ngayon. Teka muna, ang daming opinyon. Mangyayari yan. Pero ano po ba talaga yung prinsipyong gustong ituro nito? Yes. Ang maganda dito is malaman natin yung konteksto nitong situation nila kasi in their time yung mga tao nga na nasa Judah, anong ginagawa nila? Palainom. Aha. Anong Oo. ginagawa nila? Gumagawa sila ng ubasan para dumami pa ang kanilang Iinom. maiinom. At kumukuha sila ng lupa, inaangkin nila yung lupa para dumami pa lalo yung ubasan para mas marami pang inumin. So that's the context. Kaya nga si God, sabi niya, i-judge ko na tong Judah na to kasi ang dami nilang pinagagawa na hindi sang-ayon sa aking kalooban. And so ito namang si Jonadab at yung tribe niya, sabi na, hindi namin gagawin yan. Kung ano yung ginagawa ng mga tao, hindi kami gagawa niyan. If you put that in our context ngayon, di ba? Wala namang sinasabi sa Bible na bawal uminom. Ang kasalanan sa Bible ay yung pagiging lasing, yung paglalasing, 'di ba? So the Bible says, you can drink pero not to the point of drunkenness. So ang ibig nitong sabihin, yung prinsipyo dito is do not follow the sins of the culture around you and do whatever it takes to guard yourself from that. Yun yung talagang naituro sa kanila ni Jonadab. At yun rin yung makikita natin sa story sa Jeremiah 35 kasi gumuguho na yung buong bansa. As in, palusob na yung mga Babylonians. Tapos here are the Rechabites. They are still holding on to their integrity. No compromise. Di ba? Hanggang sa dulo, sila ay talagang nag-persevere at sabi nila, ito yung promise namin, ito yung oath namin, ito yung example ng aming pamilya, ng aming ninuno, at susundin namin yon. So, ang ganda ng example nila na, kasi sa panahon natin ngayon, napakadali di ba? Kung ano yung ginagawa ng marami, okay na rin kasi ginagawa naman ng, di ba? Yun ang excuse. Di ba? Okay, ginagawa na ng lahat eh. So, okay naman. Kahit na alam natin, sa conscience natin, mali yun. Hindi, labag yun sa kalooban ng Panginoon. Pero sila, they stuck it out. So ito pong pamumuhay ng mga Rechabites, Pastor Mike, paano natin ito maisasabuhay bilang mga Kristiyano ngayon? Sabi niyo, ang hirap, diba? Kasi lahat gumagawa, sige, pare-pareho na tayo. Parang, paano natin mababago yung ganong thinking na sabi mo nga,
imbis na maano doon sa agos, Correct. sumama doon sa agos, protektahan mo lalo dapat yung iyong values. Correct. Paano natin magagawa yon? Alam mo, maganda yung sinabi mo, yung pag-sunod Sunod- or yung pag sa agos. Sa Kasi pagka nag-swimming ka sa isang river or ocean, yung current Aha. madadala ka talaga eh. So, mas mahirap talagang mag-swim against the the current. No? So, ibig sabihin nun, sa atin, sa context natin, kailangan natin malaman kung ano yung mahalaga sa Panginoon. Paano natin malalaman yun? Sa salita ng Panginoon. So, the more we know the Word of God, the more we know what is important to Him, ano yung will niya, ano yung right in His eyes, and yun yung standard natin, hindi yung boses ng mga nakakasama natin sa kultura. So, for example, 'di ba, ngayon, marami tayong compromise here and there. Tapos, kanina napag-usapan natin yung corruption sa gobyerno, yung mga maling nagagawa, nakikita natin. And napakadali po sa ating sabihin na, ayan, mali kayong mga corrupt na mga leaders kayo. Yan, kasi yung daming gulo. Pero dapat isipin rin natin, ay, ako rin. Ako rin, actually, corrupt rin ako. Diba? Nag-cheat ako sa exams or sa school. Nag-cheat siguro ako sa taxes ko. Hindi ako nagbabayad ng tamang tax. Kapag may line, may linya sa siguro sa meal, sisingit ako or lalabag ako sa traffic rules. So, hindi lang yun doon sa labas, sa mga leader na ito, sa atin rin. Diba? So, if we really want change to happen sa ating bansa, alam mo, kahit na narinig na natin to many times, it starts with us. Diba, tayo mismo na isipin natin, ano ba yung example, ano ba yung pamumuhay natin, how can we live in such a way na tayo yung magsa-start nung ganung pagbabago. Yes. Na, diba? Just by simply following rules. Simply living in integrity, not cheating, not compromising. Ayun na, doon na nagsa-start yun. And all of that, rooted yun sa pagsusunod at pagsasamba sa Panginoon. Yes. Hindi yung tipong, ano ba naman tong ginawa kong kaliit na to kumpara dyan sa taong yan, diba? Walang comparison. Mali Yeah, ay mali. yeah. Ano po? Yes, So, yes. Gaano po kahalaga, Pastor Mike, yung pagsunod nga sa Diyos? Paano natin masisiguro po na ang pagsunod natin ay hindi lang dahil nakasanayan or takot tayo, kundi dahil yung sa tunay na pagmamahal at pananampalataya natin sa Kanya? Yun. Alam mo, the beautiful word that fits that is conviction. Conviction. Kailangan natin ng mga tao na may conviction. Bakit? Saan yun nanggagaling? Sa puso. Yung puso natin, nako-convict yan base sa salita ng Panginoon. The more we know about God through His Word, the more our heart is renewed. And pagka nag-grow tayo sa ating relationship with the Lord, nagkakaroon tayo ng mga convictions. 'Di ba? Ay, yung dating ginagawa ko, nakala ko tama or okay lang, nako-convict ako ni Holy Spirit na binibigay ni Lord sa mga naniniwala sa Kanya, nako-convict ako, hindi ko na dapat gawin yan. 'Di ba? Kung ano yung buhay ko dati, yung lifestyle ko dati, nako-convict ako ni Lord na, hindi na yan okay para sa akin. Ito yung leadership saying na parating sinasabi sa amin ng leaders at mentors namin. Sabi nila, others may, but I may not. All because of the conviction that comes from the Lord. So for example, ako, kunwari pagka merong celebration or party, syempre may mga inumin, may alcoholic drinks, ganyan. Others may, hindi ko sila huhusgahan, kung gusto nilang uminom sila. Pero sa akin, I cannot. Bakit? Kasi yun yung past ko eh. I was an alcoholic before the Lord saved me. So ako, I will rather say, no thanks, okay lang po. Sige, kayo na lang po, pero ako, I will not drink. So that's an example of conviction. Na others may, but I may not. Because I know it's a conviction from the Lord. Yun. Kailangan, mahirap. Mahirap siya. Ayan. Yes. Mahirap po talaga. Very challenging. Pero, lagi nating i-remind yung mga sarili natin na, He got us, di ba? Nandyan lang siya sa atin. Aalalayan ka niya. Nag-cheer yan sa'yo. Kaya mo yan. Yes, Yan yeah. yan. Naniniwala sa yung Panginoon na kaya mo. And actually, bibigyan ka niya nung strength to be able to follow that conviction. Kasi sa atin, hindi natin kaya. We will fail and fail. Pero si God mismo, hindi. Anak,
kaya yan. Tutulungan kita. Ako mismo, sasamahan kita. And I will guide you through that so that you will be a man or a woman of conviction. Paano ka natutulungan or paano mo tinutulungan yung sarili mo or paano mo pinaalalahanan yung sarili mo, Pastor Mike, na kasi, okay, sinabi mo nga na, yeah, pwede sila, pero ako hindi. Pero pag nandyan na, hindi, may bago akong concoction, tikim lang. Sige lang, gusto ko lang malaman kung pasok sa'yo or what, or pwedeng, one round lang, one drink lang, ganon. So, paano para din maturuan or mag-guidean or mabigyan natin ng tip yung mga kapatid natin na hindi madali talaga eh. Hindi madali ang tukso. At ang tukso, doon ka pa tutuksohin kung doon saan ka mahina. Yung weakness mo, Oo, diba? Yun pa yung oo. may exploit nung ating kalaban, diba? So, number 1 dyan, ang mahalaga ay you are accountable to someone or meron kang talagang partner na mag-check on you. O, saan ka pupunta? Anong gagawin mo dyan? So for me, I have an accountability around me. My wife, number 1. Alam niya na weakness ko yun. So every time na may ganyang mga occasion, kasama ko siya. Diba? Para siya yung mag-keep in check sa akin. Meron rin akong pastor who is in check with me. Several actually. Na mag-check, kamusta ka dyan sa aspeto na yan ng buhay mo? How's your private life? Ganyan. So ang community, kailangan natin yun. Mahalaga yun. No, to keep us in The check. right community, The mga right kapatid. community. Correct, yun. Oo. So, and then, number 2, kailangan rin, planuhin mo yan. Kasi, if you fail to plan, you plan to fail. Diba? So, kung alam mo nang pupunta ka sa isang sitwasyon na maaari kang matukso or matempt, diba? Kailangan, pagplanuhan mo na anong gagawin ko to guard myself. Or, if not that, kung pwede mo na siyang takbuhan or flee. Kasi, di ba, yung iba sa atin, alam mo na natin na tempting situation yan, pupuntahan pa natin. Di ba? Weak tayo. So, kailangan, pagplanuhan natin ang maayos. Kung kailangan nating to be in that situation, we put guardrails. Di ba? Bring people along with you to keep you in check. Pray so that you will be guarded. Di ba? Yun yung nangyari sa kanila, sa Rechabites. Dinala sila sa temple, tapos inoffer sila nung inumin. Pero sabi na, hindi namin iti-take yan. So, there was a plan already kasi conviction. And then, number 2, if you can, run away. Kasi wag na natin ilagay yung sarili natin sa isang sitwasyon na pwede tayong mag-fail or bumigay sa ating temptation. Yun. So, napakalaga nun. Community at planning and prayer. Mga kapatid, alam niyo po, habang pinakikinggan ko itong ang kwento ng mga rekabita, napaisip ako, sa panahon natin ngayon parang mas madali nang makisabay kaysa manindigan. Mas madaling gawin ang kung ano ang tinatanggap ng nakararami kahit minsan hindi na ito ang alam natin na tama. Pero ipinakita ng mga rekabita na ang pananampalataya ay hindi lang po nasusukat sa mga salitang binibigkas natin. Mas nakikita ito sa mga desisyong ginagawa natin araw-araw, lalo na kapag walang nakakakita. At siguro yan po ang magandang tanong para sa ating lahat pagkatapos ng kwentong ito. Ano ang mga prinsipyo na hindi natin kayang ipagpalit? Ano ang mga paniniwalang mananatili kahit magbago ang panahon, kahit magbago ang opinyon ng mundo? Dahil sa huli, hindi po tayo tatanungin ng Diyos kung gaano tayo kasikat, kung ilan ang nagustuhan sa atin, o kung gaano tayo katanggap ng mundo. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Nang dumating ang mga pagpipilian sa buhay, nanatili ka ba sa katotohanan o pinili mong sumunod po sa agos? At baka yan ang paalala po ng Diyos sa ating lahat ngayon. Ang mundo ay laging magbabago, pero ang taong nananatiling tapat sa Diyos ay mag-iiwan ng pamanang higit pa sa kanyang sariling buhay.